paano gumawa ng quarterly breeding report o yung tinatawag nating QBR. Okay po? So, so mga kahabi, ito po yung ating pag-uusapan natin ngayon. Dahil ngayon po ay first quarter na ng taong 2025. So yung kaganapan natin mula January, February, March, at the end of March ay kailangan na po natin mag-submit ng QBR sa DENR. Okay po. So meron pa tayong mga kahabi na medyo nalilito sa paggawa ng QBR. So ito namang aking experience ay share ko sa inyo sa pamamagitan ng video ito kung paano gumawa ng quarterly breeding report. At ganoon din po yung sagutin din natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi patungkol dito sa QBR. Okay po. So, mapagpalang araw po mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung kayo ay napadaan at kung nagustuhan nyo yung ganitong topic regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihiling po ako ng konting pabor lang mga kahabi. Na pakisubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so let's go. Tara, pag-usapan natin ito, yung paano gumawa ng QBR. Itong nasa likod kong form kahabi ay halos may pagkakaiba ng format ng QBR form bawat DNR na ating nasasakupan or sa NCR or sa Senro or sa Penro, kung alin po yung inyong nasasakupan na DNR. Ngunit yung nilalaman nito kahabi ay halos iisa lang. Yung format po ay magkakaiba lang. At tulad din po excuse me po. So nang tanong ng ating kahabi na si Sir Gilliar Carl, Sir, paki-explain po yung additional parental stock, yung balance progenies for disposal and disposal sa QBR form. Okay po. So yun po yung tanong ng ating kahabi na si Gilliar Carl. Ang tanong naman po ng ating kahabi na si Iskalaquin ba ang ano niyan? Ang pag-pronounce. Kahabi, halimbawa, meron ka mga ibon na walang papel na dati mo na alaga, tapos bumili ka ng di papel na bagong ibon. Sa susunod ba, pwede mo na iparehistro na muna din kasabay ng mga papel mo na binili mo. Okay po. So yun ang katanungan ng ating kahabi na si Iska Queen. At si kahabi Alfredo Siton Joe Lampong Jr. Okay po, nais ko lang din po i-share yung ating kasagutan sa kanyang katanungan. Happy birthday to all. May query lang ako. CWR holder po ako ng ALBS. Ngayon, nag-acquire ako ng kakatil. Mag-apply po ba ako ng bagong CWR para sa kakatil ko or papano? Salamat sa sagot. Okay po. So yan ang ating sasagutin ngayon sa topic natin ngayon. Ito yung mga tanong ng ating kahabi. So dito muna tayo mag-focus sa Certificate of Wildlife Registration QBR report. Okay po. So itong form natin ay ito yung Inventory Monitoring Report as of first quarter ng 2025. So napapansin nyo kahabi, ito yung form natin ng QBR. Ito yung form na tinatawag na QBR, Quarterly Breeding Report. May mababasa tayo na registered wildlife stock, progenies, mortalities, additional stock, disposal stock, total wildlife stock, at remarks. So iisa-isahin natin para maliwanagan tayo kung paano gumawa ng QBR. So kahabi ito may highlights dito. Yan. Kung napapansin nyo, itong highlights natin ay nasasakop lamang sa registered wildlife stock. Ang ibig sabihin nito, kung ano po yung naparegistered natin sa DNR nung tayo ay nag-apply ng CWR, Certificate of Wildlife Registration. Kung ano po yung naka-indicate sa CWR natin, ay ito po ang dito lang natin ilalagay.
Okay po, kahabi. Hindi tayo maglalagay ng ibang species na hindi naka-indicate sa CWR. Okay po, maliwanag tayo, kahabi, ha. Nakalagay dyan, common name. Kung ano yung common name ng inyong naparehistro, scientific name, CITES appendix, kung non-CITES or CITES, ilagay po rito. Tapos, accredited stock per approved by CWR, kung ilang piraso po. Yung registration wildlife stock, yung lamang pong naparehistro natin, ha, mga kahabi. Iba pa, hiwalay natin yung bagong bili. Yung lamang pong nabili natin at naipa-registered sa DNR at na-issuehan tayo ng CWR. Kung ano lang po yung naka-indicate sa CWR, itong column na to, itong may highlights, ay dito po natin ilalagay sa QBR. Okay po? So, next naman natin ay itong second highlights natin, itong nakalagay na progenies. Okay po? So, kung yung ating na-avail na ibon at naparegistered sa DNR at nagkaroon sila ng mga progenies, dito naman natin ilalagay kung ilang piraso, tapos kung kailan po na pisa or nag-hatch. Okay po. So itong progenies nito, meron pa itong report. Ito naman yung tinatawag na breeding report. Ito po. Ito yung breeding report. So balikan natin ito. Dito lang muna tayo sa inventory. Sa progenies. Balikan natin yan mamaya pagkatapos natin isa-isahin ito. So dito sa progenies, dito sa column, kung may mga, kunyari, kung ilan lahat ng mga species ang inyong naparegistered sa DNR, halimbawa iba-ibang species, at dito natin ilalagay sa progenies kung sakasakaling nagkaroon sila ng mga paanak, kung ilan at kailan nag-hatch. Okay po. So next column natin, ito yung mortalities. Okay po. Doon naman sa mortalities, kahabi, kung meron tayong mga progenies or mga naparehistro nating species na namatay, ay kailangan din po natin isulat at i-indicate dito sa inventory monitoring report o itong tinatawag na QBR. Okay po. Kung ilan yung ating mga namatayan, ay kung ilan po yung ating namatay at anong petsa po. Dapat naka-include siya doon sa quarter, ha, kahabi. Dahil lang ini-inventory natin yung first quarter ng 2025. Yung kaganapan ng January, February, March. Kung meron tayong mortalities dyan, meron tayong namatay, isulat po natin kung ilan at kung kailan po ito namatay. Okay po. So, sa sunod naman tayo na highlights, ito yung additional stock. Okay po. So, ano ibig sabihin ng additional stock? Kung meron tayong na-acquire na bagong species, ay dito natin isusulat kung ilan piraso at kung yung mode of acquisition, kung paano natin siya nabili. Ito ba ay official receipt, deed of donation, or deed of donation. So dito po natin ilalagay sa mode of acquisition. So yung katanungan ng ating kahabi na si Alberto Siton Julampong Jr. Okay po. So yung kanyang katanungan na happy birding to all. May query lang po ako. CWR holder po ako ng ALBS. Ngayon, nag-acquire ako ng Kakatil. Mag-a-apply po ba ako ng bagong CWR para sa Kakatil or papano? Salamat po. Okay po. So, kahabi Alfredo Siton Julampong, so kayo po ay CWR holder na. So, nag-apply kayo ng panibagong species na Kakatil, dito nyo po ilalagay sa additional stock. Okay po. Kung ilang piraso ng inyong na-acquire na Kakatil at papaano mo siya nabili? Through official receipt or through deed of donation or through deed of sale. Ilalagay nyo po rito sa additional stock. So, nagkaroon na po kayo ng dalawang species. Pag pinasa nyo itong QBR sa DNR, kailangan i-attach nyo
photocopy ng inyong deed of acquisition. Okay po, kasama yan sa pagsasubmit natin sa DENR itong deed of acquisition or mode of acquisition. I-attach natin na katunayan na sa legal source natin nabili ang ating mga ilagang ibon. Okay po. So, Kahabi Gellar Carl, ito yung kanyang katanungan din. Sir, paki-explain po yung additional parental stock, yung balance progenies for disposal and disposal sa QBR form. So, ito na po yung additional parental stock, Kahabi. So, parehas din yan ng additional stock. Kung meron kayong nabili na panibagong species, dito nyo po isusulat sa additional stock. Hindi po dito sa unang highlights natin na registered wildlife stock. Okay po, dahil yung sa registered wildlife stock, yung lamang po naparehistro natin ng una nung nag-a-apply pa lang tayo ng CWR sa DENR. Ngayon, kung nag-acquire ulit tayo ng panibagong species, dito naman po natin ilalagay sa additional stock. Okay po, so hope medyo malinaw na sa inyo ha. Pag meron tayong idadagdag na species, dito sa additional stock natin ilalagay. So yung sunod naman natin na highlights, ito yung disposal stock. So yun din po yung katanungan ng ating Kahabi, yung ibig sabihin ng balance for progenies for disposal and disposal sa QBR, yung karagdagang tanong ni Gillial Carl. Okay po. So sa disposal stock, kung may ilan ang ating mga bilang ng stock. Tapos mode of disposal and name of parental. Ibig sabihin nito, Kahabi, kung meron tayong ibibenta, kung meron tayong ipang-out. Okay po. So yung disposal stock natin, yung mga progenies lamang po ang pwede nating bigyan ng deed of sale or deed of donation. Kung tayo po ay CWR holder, hindi po tayo pwede mag-issue ng official receipt. W farm permit lang po ang napapahintulutan na magbigay ng official receipt. Ngayon, Kahabi, ang pinapahintulutan lang ng DENR na mag-issue ng deed of sale or deed of donation yung mga progenies na naiparehistro natin sa DENR na non-CITES lamang po, Kahabi. Tandaan nyo po ito. Dahil hindi pwede mag-issue ng deed of sale or deed of donation ang CWR holder na ang ia-out niya ay yung CITES appendices. Yung mga non-CITES lang po ang ina-allow sa atin. Okay po, katulad nung si Kahabi Alfredo Siton Julampong, yung CWR holder niya ay ALBS. So hindi malinaw kung ALBS 1 or ALBS 2. So okay po, so kung ALBS 1 ay non-CITES po yan. So makikita yan dito, Kahabi, sa CITES appendices kung ano po yung inyong naparehistro sa DENR. So yun po ibig sabihin, Kahabi Gilliar Carl, yung disposal stock. Malinaw na po kung yung balance progenies nyo ay ilalagay nyo kung ilan parit, kung ilan dito, kung ilan ang bilang, tapos kung sino ang inyong napagbilhan at kung ilan ang inyong ibebenta. Okay po, kailangan nakalagay din po yung recipient kung sino ang inyong pagbebentahan. Okay po, so yun po ang disposal stock. So hopefully meron tayong natutunan regarding po sa paggawa ng QBR. Ito yung Inventory Monitoring Report. So yung next highlights naman natin yung total wildlife stock number at saka yung remarks. Kung meron tayong remarks. Dito sa total wildlife stock, so total na po yung parental, yung progenies at lahat ng isang species po, dito natin ilalagay yung total. Kung mayroong mortalities, ililis po natin yung, Kahabi. Okay po, maraming po salamat. So yun po, Kahabi, ang total wildlife stock. Ito total na natin, bawat species po sa bracket na yan ay dyan natin ilalagay yung total. Yung may progenies ay ililis po natin. So hopefully, Kahabi, meron tayong natutunan kung paano gumawa
ng inventory monitoring report o yung tinatawag na quarterly breeding report. Okay po, so mga kahabi, ngayong end of March ay pwede na tayong mag-submit, or bago mag-end of March ay pwede na tayong mag-submit ng ating QBR sa DNR. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Iskala Kuyan. Kahabi, halimbawa meron ka mga ibon na walang papel na dati mo na alaga, tapos bumili ka ng di papel na bagong ibon. Sa susunod ba pwede mo na iparehistro muna din kasabay nung may mga papel mo na binili mo? Kahabi Iskala Queen, so sad to say ay hindi po maaari yung gusto nyong tanong. Ang pwede nyo lamang pong iparehistro yung nabili nyong meron pong kaukulang papel or dokumento. Kasi yun po ang ihahanapin sa atin ng taga DNR. Okay po, kasi naka-indicate sa deed of acquisition nyo kung anong species at ilang piraso po. So makikita po yan ng taga DNR na inyong ipaparehistro. So lalo na kung magkaibang species po pa yan yung dati nyong inaalagaan at yung naabil nyong ibon, ay kung magkaiba po ng species ay mahihirapan po kayong maiparehistro yung una nyong ibon na wala pong papel. So sad to say po, kahabi, ay hindi po maaaring iparehistro ito. Okay po, so yun lamang po ang ating topic natin ngayon sa paggagawa ng inventory report. So dako naman tayo sa pangalawa nating kalakip nitong inventory monitoring report. Ito naman yung breeding report. Okay po kahabi, so i-attach din natin ito So ito po kahabi yung breeding report form. Okay po, so i-attach din natin ito sa ating inventory monitoring report. So dalawa po ito. So name of CWR holder, address, period. Yung period po, ito yung quarter. Kung anong quarter po tayo magre-report. Katulad ngayon, first quarter tayo, month ng January hanggang March ay first quarter ng 2025. At nakalagay rin po dito species, kung anong species po yung ating i-report. Sabihin ng breeding report, kung meron tayong mga species na naglay ng egg at nagkaroon ng progenies. So dito po natin ilalagay sa breeding report. Kasi doon sa inventory, ayun lang ay bilang at kung kailan ang petsa. So dito po sa breeding report ay naka-indicate lahat. Halimbawa, dito numbers, kung ilang piraso, kailan siya naglay ng egg. Okay po? At kung kailan nag-hatch. Ayan. Kung ilang initlog at kung ilan po yung napisa. Kasi meron namang, hindi naman yan lahat mapipisa. Meron yung unfertile. Okay po? So, kung merong leg band, ay lagyan. Okay po? Tapos, yung parents ng progenies nito, kung yung parents ito ay kung merong leg band, ay ilagay nyo kung anong number ng leg band, at yung sa hen ay ilalagay nyo rin po. Okay po? Dahil ito ay para sa monitoring purposes. Okay po? So, kung merong remarks kayo, ilalagay nyo po ang remarks. So, ganun po ang paggagawa ng breeding report. Okay, kalakip ng inventory monitoring report. So itong dalawa po ay kabuuan ng QBR. Okay po kahabi. So hope meron tayong natutunan paano gumawa ng breeding report. Ngayon, kung kahabi, kung dito sa breeding report nyo ay dalawa o tatlong species, so dalawang breeding report din po ang inyong gagawin. Okay po, ilalagay nyo lang yung species at kung ilan ang itlog, ilan ang napisa, kung meron leg band, isulat nyo po. Okay po, hope meron tayong natutunan regarding po sa paano gumawa ng breeding report. Maraming po salamat. At kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor mga kahabi. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At
Wag nyo lang pong kalilimutan na pindutin yung tiny bell button para ma-update po tayo sa mga bagong video nating i-upload patungkol po sa mga usapin ng buhay mag-ipon. Maraming po salamat. At ganoon din po, nais kong shoutout at sagutin ang mga kahabi natin na nagtatanong. Okay po, si kahabi Fidel Buban, shoutout po sa iyo. Tanong ko lang po, kung may kilala o alam kayo na may permit dito sa Naga, Kamsur, salamat po and God bless. Okay po, kahabi Fidel Buban, ang alam ko lang na may permit ay sa Ligaw Albay po. W Farm permit ay si Goldcrest. Okay po. Sa Ligaw area po siya. So mga kabi, sa mga nakapanood sa atin, kung meron po kayong kakilala na merong permit o siguro yung permit na yung tinatanong niya, yung W Farm permit, ay paki-message na lang po si Fidel Buban or paki-comment sa dito sa atin at sa shoutout natin at babanggitin natin sa susunod na video. Kung meron kayong kakilala sa Naga area, Kamsur po, ang tanong ni Fidel Buban. Maraming po salamat at shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Pridelson P. Canseso, shoutout po sa iyo. Ganoon din po kanyang katanungan. Hello sir, baka po may kakilala kayo na may farm permit dito sa Cagayan. Salamat po. So sa Cagayan naman po. So kahabi, wala pa akong alam sa Cagayan na merong W Farm permit. Ngunit dito sa mga nakapanood sa atin, baka meron kayong mga kakilala na taga Cagayan na merong W Farm permit, ay message nyo lang po at babanggitin natin kay kahabi Predelson P. Canseso. So ito naman po ang layunin natin na magkaroon tayo ng tulungan, magbigayan ng opinion at suggestion or mga kaalaman dito sa Olen Aviary at iba pa. Okay po, maraming salamat sa inyo mga kahabi at alam ko na hangarin nyo ang magkaroon ng legal source or legal na pamamaraan sa pag-aalaga ng ibon. So maraming po salamat sa inyo mga kahabi at ganoon din po si kahabi Genesis Nable. Hirap pala, akala ko basta bili, okay na. So, ganun talaga kabi sa simula. Medyo mahirapan kayo. Pero pag ito ay nasanay na kayo, napakadali at napakasarap po mag-alaga ng mayroong legal permit, mayroong legal certificate, mayroong mga legal documents at paggagawa ng mga QBR ay napakasarap po. Okay po, shoutout po sa inyo, Genesis Nable. So, nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Carlos Lacsinto. Shoutout po sa iyo, Kahabi. At si Kahabi Rolly Beryuko. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa patuloy niyong suporta sa ating munting channel. At kay Kahabi Darwin Lerona. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat. At kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.